Actually, ang problema ko kasi, kaya naniniwala ako dito. Kasi the president is the most powerful man in the country. Siya nagsimula nito. Bakit di niya matapos? ICI, ano nangyari? Si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, nagsalita siya na hindi ang presidente, ginamit lang ang presidente, sila Bersamin. Pagkatapos nung sabihin niya, hindi niya na pinatawag. So parang, bakit pag dumadating na sa mga kabinete, pag dumadating na sa Malacanang, nahihinto na yung investigation? Pinagmadali kami na sabi ng presidente, ipaprioritize niya yung Independent People's Commission to investigate infrastructure. Pinagmadali kami noong December, Before your break. before our break, nag-overtime kami. Ngayon, wala, nakabinbin. So, it seems that the president doesn't want to know the truth. Do you think the president is guilty? Well, dapat bigyan nga, ako, for the benefit of the doubt, Mr. President, alam mo naman di ba, lagi ko naman tinatanong, 2023, 380 billion yung nawala sa budget mo, nilagay sa mga flood control, sa mga maanumalyang project. Kung naloko ka noon, 2024, 500 billion. Naloko pa rin ba noon ng House of Representatives? 2025, 473 billion. 3 years. It's para sa akin, it's a question of competence or complicity. Either, yun nga, you're complicit or the other thing. Di ba? Yung hindi magandang salita. You knew nothing about it. Parang ganun po. And you are likely to believe what? Well, I don't know what to believe anymore. Ang dami kasing mga kwento, tapos palipat-lipat. Diba? Parang nililito lang yung mga tao. Iniisip nila na makakalimutan, pero ang dami nang nasasakripisyo. What do you expect to happen from here on? Ano ho ang maaaring mangyari? Well, hanggat hindi tinutuwid, tinutuldukan ni Presidente ito, ang magsasakripisyo na dito yung bayan, yung mga pinakamahihirap na nawawalan ng trabaho. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya